Maliban sa bank records, pinayagan na rin ng Pangulo ang pagsusumite sa impeachment trial court ng tax records ng Vice Presidente na may kaugnayan din sa Article 1 ng impeachment complaint laban sa kanya. Narito ang report. Isinumite na ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte matapos makuha ang otorisasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pagsunod sa sabina na inilabas ng Impeachment Court kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon sa mga opisyal ng BIR, pinayagan ng Pangulo ang pagsisiwalat at pagsusumite ng mga dokumento alinsunod sa mga limitasyong itinakda ng National Internal Revenue Code o NIRC na ipasa ang mga records sa Office of the Clerk of Court bago ang itinakdang alas 9 ng umaga na deadline na ibinigay ng Senado. Nauna nang inatasan ng impeachment court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na magsumite ng kaukulang tugon sa sabina na humihingi ng tax records ni Duterte kaugnay ng alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman na nakasaad sa ikalawang artikulo ng impeachment complaint. Kabilang sa mga isinumiting dokumento ang tax records ni Vice President Duterte, ng kanyang asawang si Attorney Man Scorpio at ng ilang negosyong iniuugnay sa kanilang dalawa. Sa naging desisyon ng impeachment court noong July 20, nilinaw nitong ang simpleng paglalabas ng sabina ay hindi sapat na batayan upang ma-access ang tax records ng isang taxpayer. Sa ilalim kasi ng National Internal Revenue Code, maaari lamang itong maisapubliko o masuri sa mga limitadong sitwasyon, kabilang na ang pagkakaroon ng utos mula sa Pangulo, kahilingan ng isang foreign tax authority na may presidential approval o voluntaryong waiver mula sa mismong taxpayer. Kasunod ng pagsusumite ng mga tax records, sinabi ng House Prosecution Panel na lalo pang lumalakas ang ebidensyang ihaharap laban sa Vice Presidente. Ayon naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, siya ring chairperson ng House Committee on Public Accounts, lumiliit na raw ang mundo ng Vice Presidente habang sunod-sunod na dumarating sa impeachment court ang mga dokumentong hinihingi sa pamamagitan ng mga sabina. Ayon sa prosecution, mahalaga ang mga dokumentong ito sa pagpapatibay ng alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman at umano'y maling paggamit ng confidential funds. Sinabi rin ni Ridon na ang susunod na target ng prosecution ay hindi lamang ang pag-withdraw ng confidential funds kundi ang pagpapakita kung paano ito ginasta ni Duterte. Tinukoy rin ni Ridon ang testimonya ng dating branch managers ng Land Bank of the Philippines na sina Violeta Consentino at Nenita Camposano na nagsasabing unusual dahil hindi pa sila nakakaranas ng ganitong kalaking pag-e-encash ng halaga. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Sa mga susunod na pagdinig, inaasahan ding ihaharap ang mga kinatawan ng Commission on Audit o COA, National Bureau of Investigation na NBI at Philippine Statistics Authority o PSA upang magbigay ng kanilang testimonya hinggil sa paggamit ng confidential funds, notices of disallowance at mga questionabling acknowledgement receipts na isinumite bilang liquidation. Sa ngayon, tuloy ang pagtulak ng impeachment proceedings sa Senado habang inaasahang magiging mahalagang bahagi ng ebidensya ng prosecution ang mga bank records, tax records at AMLAC reports sa mga susunod na yugto ng paglilitis. Mula rito sa Senado, ako po si Judea Bernardo para sa DTV News.